Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Kawikaan, Kabanata 29, talata 1 hanggang 8. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit tumatangis ang bayan kung pinuno ay masama. Ang nagpapahalaga sa karunungan ay nagbibigay galak sa magulang. Ngunit ang nakikisama sa patutot ay nagwawaldas ng kayamanan. Ang kaharian ay matatag kung ang hari katarungan. Ngunit ito'y mawasak kung sa salapi siya ay gahamad. Ang kunwang pumupuri sa kanyang kapwa, nag-uumang ng bitag na sa sarili inihahanda. Ang masama ay nahuli sa sariling kasalanan, ngunit ang matuwid ay panatag, may awit ng kagalakan. Kinikilala ng matuwid ang karapatan ng mahirap, ngunit ito'y baliwala sa mga taong swapang. Ang buong bayan ay ginugulo ng palalo, ngunit ang galit ay pinapawi ng taong matino. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na mga salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 29, sa talata 9 hanggang 12. Ito po ang nagsaad. Kapag inihabla ng may unawa ang isang taong mangmang, ito'y hahalakak lang at lilikha ng kaguluhan. Ang mamamatay tao ay namumuhi sa taong tapat, ngunit ang matuwid sa kanila'y nag-iingat. Kung magalit ang mangmang ay walang pakundangan, ngunit ang matalino'y nagpipigil na galit niya'y mahalata. Kapag nakinig ang hari sa kasinungalingan, lahat ng lingkod niya ay mabubuyo sa kasamaan. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating lumang lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin niya mula sa Kawikaan chapter 29 verses 13 to 19. Ang mahirap at ang mapang-api ay parehong binigyan ng Panginoon ng paningin. Kung ang paghatol ng isang hari sa mahihirap ay makatarungan, ang paghahari niya ay magiging matatag magpakailanman. Ang pagpalo at pagsaway sa bata upang siya ay ituwid ay magtuturo sa kanya ng karunungan. Ngunit kung siya ay pababayaan, ipapahiya niya ang kanyang ina. Kapag masama ang namumuno, nadadagdagan ang kasamaan. Ngunit sila ay mapapahamak at makikita ito ng mga matuwid. Disiplinahin mo ang iyong anak at bigyan kaniya ng kapayapaan at kaligayahan. Kapag walang pahalaga mula sa Diyos, nagkakagulo ang mga tao. Subalit, mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. May mga utosang hindi mo maturuan at sa pamamagitan ng salita lamang, sapagkat kahit na ikay kanilang nauunawaan, hindi kanila pakikinggan. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Proverbs, chapter 29, verses 20 to 23. Mabuti nang dihamak ang hangal kaysa taong ang sinasabi hindi na pinag-iisipan. Kapag ang utusan ay iyong pinalayaw, siya na ang mag-uutos pagdating ng araw. Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo, laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Ang magbabagsak sa tao'y ang kanyang kapalaluan. Ngunit ang mapagpakumbaba ay magtatamo ng karangalan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Sabi po dito sa Proverbs chapter 29 verse 24 to 27, ang nakikisama sa magnanakaw ay napupuot sa kanyang sarili. Kapag pinanumpa siya upang magsabi ng katotohanan, wala siyang sinasabi. Ang takot sa tao ay isang bitag, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay ligtas. Marami ang naghahangad ng tulong mula sa pinuno, ngunit ang katarungan ay nagmumula sa Panginoon. Kinamumuhian na matuwid ang taong gumagawa ng masama, at kinamumuhian naman ng masama ang taong namumuhay ng matuwid. So dito matutunan po natin na talagang huwag po tayo makisama doon sa kasamaan. So yung pakikipagsabuatan sa mali, talaga pong maaari itong magdulot ng kapahamakan.
kahit hindi tayo direktang gumagawa ng masama, ang pakikisama po dito ay nagbubunga, no? At lagi natin pong tatandaan, no, sa ating pong binasa, huwag po tayong matakot sa tao, bagkus magtiwala po tayo sa Diyos. Sapagkat sabi nga dyan, yung takot sa tao ay sambitag, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay ano po yung ligtas, no? So, minsan dito po natin makikita, no, talagang yung katarungan ay talaga pong nasa Panginoon. Maaari po tayong umasa sa mga tao at sa mga pinuno, ngunit lagi po nating tatandaan na ang Diyos pa rin yung pinakamataas na hukom. Sa Kanya po natin dapat ilagak, no, yung ating pagtitiwala. So, yung pamumuhay po ng matuwid ay maaari po magdala ng pagsalungat. Hindi lahat po na natutuwa kapag pinili nating mamuhay sa katotohanan, ngunit lagi po natin tatandaan, no, mahalaga pa rin yung kumbaga kahit tanggapin ka ng mga tao, ngunit hindi ito kalugod-lugod sa Diyos, ay hindi rin po siya nararapat. Lagi po nating naisin, no, yung ang Panginoon ang malugod. Kaya dito makita po natin, maaaring ang ginagawa natin ay hindi tanggap ng tao, ngunit kung kalugod-lugod naman ito sa Diyos, ay mas mainam po na ito yung ating gawin. So muli po, purihin ang Panginoon sa ating pong binasa sa gabing ito sa pagbasa po ng Kanyang salita. Purihin po muli ang Panginoon, and God bless everyone.